Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Guro. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Mga Ama, Anak, Espiritu Santo, Anghel ng Diyos, aking bantay, ang iyong pagmamahal, aking gagay. Magsilbing ilaw at gabay, ngayon at panghabang buhay. Amen. Sige, muna kayo. Sino ang lumiban sa ating klase? Wala po, Guro. Meron ba kayo nakalalanin? Wala po, Guro. Wala. Bago tayo mag-umpisa, ito ang ating mga alituntunin sa ating silid-aralan. Maaari pakibasa na muna. Maging aktibo. Maging aktibo sa ating talakayan. Pangalawa. Maging magalang. Maging magalang sa pakikipag-usap sa iyong mga classmate o kaya sa akin bilang iyong guro. At pangatlo, Isa-isip ang kagandahang asa. pag tayo ay nagsasalita, tayo ay magsabi ng po, opo, salamat, pasensya na, at iba pang mga salitang nagpapahayag ng paggalang sa ibang tao. Naiintindihan? Opo, Guro. Yan. Sino yung nakakaalala sa ating alin kahapon? Ako po, Guro. Anong alin yun, Geraldine? Mga bantas po. Mga bantas. Ano nga ulit ang bantas, Geraldine? Ito po ay simbolo na ginagamit sa pangungusap, Guro. Ito ay mga simbolo katulad ng Tuldok. tuldok. Saan ginagamit ang tuldok? Sa hulihan na pangungusap po. Sa hulihan ng pangungusap ay maging Tapos. tapos o kaya naman ay buo. Ano ba? Tandang pananong po. Tandang pananong. Saan ginagamit ang tandang pananong? Sa mga pangungusap na nagtatanong po. Sa mga pangungusap na nagtatanong, tama. Sige, marami mo po. Galing. Ngayon, dapat mong inihanda ang isang aktibidad. Ang inyong gagawin ay nakikita niyo ba? Opo, Guro. Sige nga, basahin nga ito muna. Impormasyon o opinion. Ikalawa. Utos o pakiusap. Pangatlo. Katanguan. Pangapat. Matinding damdamin. Tama. Ito ay iba't-ibang klase ng pangungusap. Meron ako dito mga iba't-ibang pangungusap at kailangan nyo ilagay ang mga pangungusap ito depende kung saan siya nababagay. Ngayon gagawin, itong mga pangungusap na ito, meron siyang gustong ipahiwati. Meron siyang gustong mangyari. Kunyari, merong mga pangungusap na nagtatanong, merong mga pangungusap na nagbibigay ng informasyon o kaya naman ay opinion. Ang inyong gagawin ay busisiin kung ano ang ibig sabihin ng isang pangungusap at ilagay ninyo ito sa tamang hanay. Naiintindihan? Opo, Guro. Sino yung gusto mo ano? Yes, Geraldine. Pangalawa. Pangatlo. Sige, take your time. Sige, mana ka muna dyan. Pangapat. Panglima. Pang-anim. Pang-pito. Pang-walo. Pang-siyam.
Ayan. Sige. Ayan. Maraming salamat. Para lang mo po. Tignan nga natin kung tama yung mga nilagay na pangungusap ayon sa bawat hanay dito sa ating harapan. Sige, tignan natin. Kulay asul ang langit. Nandito siya. Ang aso ay tumatahol. Hindi ko siya gusto. Makiayos ang mga upuan. Tama. Gumukit ng isang hayop. Kunin mo nga yung sapatos ko. Saan ka nakatira? Babango ba ako? Nakakainis ka? Hala, nahulog ang bata. So lahat ng nakalagay dito ay tama. Kapakan natin ating mga sarili. Alam niyo ba kung ano tawag sa mga pangungusap na ito ayon sa bawat hanay? Hindi po, Guro. Hindi. Ang tawag dito ay mga uri ng pangungusap. At yan yung magiging talakayan natin sa araw na ito. Ngunit bago yan, narito muna ang ating mga layunin. Natutukoy mga uri ng pangungusap at mga bantas na gamit nito. Nabibigyan talaga mga bantas ng mga uri ng pangungusap at nakakabuo ng mga pangungusap ayon sa 4 na uri ng pangungusap. Ngayon naman, balikan natin ang mga pangungusap na nilagay niya sa bawat hanay. Dito sa unang hanay, impormasyon na opinion. Nakalagay dito, kulay asul ang langit. Ang pangungusap ba na iyan pinagsasaad ng impormasyon o kaya ng opinion? Kulay asul ang langit. Ito kaya ay isang impormasyon na opinion? Guro. Geraldine. Ito po ay isang impormasyon. Impormasyon, paano mo nasabi ng isang impormasyon? Dahil totoo naman po na ang langit ay kulay asul base sa aking observation. Tama, maraming salamat. Ito ay nagsasabi ng impormasyon sa unang pangungusap. Ito ay nagsasabi ng katotohanan dahil ito ay ating nakikita at naobserbahan. Magaling. Pangalawa naman, ang aso ay tumatahol. Ito kaya ay impormasyon o opinion? Ang aso ay tumatahol. Ito ay katotohanan. Katotohanan, ito ay isang impormasyon. Paano mo nasabing ito ay isang katotohanan o kaya naman impormasyon? Kasi ang aso ko ay tumatawag. Kasi ang aso ay tumatahol, tama. Maraming salamat. Ang aso naman, hindi naman siya nagmamyaw, di ba? Ito ay, paano gumawa ng isang aso? Rough. Rough. Tama, magaling. Pangatlong pangungusap, hindi ko siya gusto. Ito ba ay impormasyon o opinion? Guro. Geraldine. Ito po ay isang opinion. Ito ay isang opinion. Paano mo nasabi? Dahil ikaw lamang na tao o damdamin mo lamang ang ikinapakaya. Tama, maraming salamat. Itong pangungusap na ito ay nakadepende sa ating pansariling damdamin. Kasi hindi naman lahat ng tao hindi siya gusto. Baka tayo lang yung hindi may gusto doon sa tao na yun. Kaya ito ay isang opinion. Sa pangalawang hanay naman, utos o pakiusap. Pakiayos ang mga upuan. Ito kaya ay nag-uutos. Pakiayos ang mga upuan. Kunyari isang guro, sinasabi sa mga estudyante, mga bata, ayusin nyo nga inyong mga upuan. Ito kaya nagsasabi ng utos. Geraldine? Opo, Guro. Oo, paano mo nasabi? Dahil siya ay nag-uutos. Dahil siya nag-utos, tama, magaling. Gumamit ang isang hayop. Ito rin ba ay nagsasabi ng isang utos? Opo, Guro. Sa paano paraan? Ang tao po, yung nasasabi ko ay na gumagamit ko ng utos sa kinakausap ko. Meaning po, gumukit siya ng isang hayop. Tama, maraming salamat. Ito ay gumamit ng salitang gumukit. Ibig sabihin, kailangan mo siyang isagawa. Kaya ito ay isang utos. Inuutos ng isang tao na gumukit ka ng isang hayop. Pangatlo, kunin mo nga yung sapatos ko. Ito rin ba ay isang utos? Kunin mo nga yung sapatos ko. Opo, Guro. Opo. Sige, paano siya naging utos? Anong salita kaya yung nandyan para masabing utos yung sinasabi ng pangungusap niya? Anong salita? Hindi yung kunin, sapatos, Kunin. kunin. Sige, maraming salamat. Ito ay, ang kunin ay isang salitang kilos na nagsasaad na kunin ang isang bagay. O kaya naman, kunin, o kaya naman, kunin. Kaya ito ay isang utos.
Doon tayo sa katanungan sa pangatlong hanay. Babang ba ako? Ito ay nagsasad ng katanungan. Paano natin, ano kaya yung nandiyan sa pangungusap na yan para masabi natin na ito ay nagtatanong? Geraldine. Bantas po na tandang. Bantas. Anong tawag ulit sa bantas na yan? Tandang pananong. Tandang pananong. Saan ginagamit ang isang tandang pananong? Sa mga pangungusap po na nagtatanong. Sa mga pangungusap na nagtatanong, maraming salamat. Saan ka nakatira? Ito rin niya isang katanungan dahil nagtatapos na siya sa bantas na Tandang pananong. pananong. Sa pang-apat naman, matinding damdamin. Nakakainis ka. Ito kaya yung sasaad na matinding damdamin. Opo, guro. Ano kaya yung damdamin ito, Geraldine? Damdamin po ito na nagagalit po. Nagagalit? Paano magalit si Geraldine? Nakakainis ka! Nakakainis ka. Maraming salamat sa iyo, ako na. Pangalawa, hala, nahulog ang bata. Ito rin ay nagsasaad na matinding damdamin. Ngunit ano kaya ang damdamin na sinasaad ng pangungusap niya? Hala, nahulog ang bata. Ito po yung pag-aalala. Pag-aalala? Paano mo nasabi pag-aalala? Ano kaya yung salita dyan na nagsasabi na nag-aalala yung tao para sa isang bata? Hala. Hala. Paano mag-aalala si Pedro? Hala. Nalimutan ko yung sagot ko. Hala, nalimutan niya yung sagot ko. Sige, maraming salamat. Ito ay pag-aalala. Sige, tingnan natin yung pangungusap na itong dalawa. Anong saang bantas sila nagtatapos? Geraldine. Tandang padamdam po. Ito ay tandang padamdam. Saan natin ginagamit ang tandang padamdam? Ang tandang padamdam po ay ginagamit sa matinding emosyon. Tama, maraming salamat. Ito ay paggamit natin kapag tayo nagpapahayag ng isang matinding emosyon kagaya ng galit, Masaya. Masaya. galit, inis, Inis. kalungkutan, pag-aalala at marami pang sige. Sabi ko kanina, ang ating pag-aaralan ay mga uri ng pangungusap. So meron tayong 4 na uri ng pangungusap. Ang una ay pakibasa na. Pasalaysay. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng opinion o impormasyon. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng opinion o impormasyon. Nagtatapos sa tuldok. Ito rin ay nagtatapos sa isang tuldok. Tingnan natin itong unang hanay. Ang mga pangungusap na ito ay tinatawag nating pasalaysay. Opo, guro. Opo, bakit yan? Dahil nagtatapos po ito sa tuldok. Dahil nagtatapos ito sa tuldok. At, ano ba? Meron pa naman rin yan. Nagpapahayag po ng opinion. Nagpapahayag ng opinion at impormasyon. Tama. Kaya itong mga pangungusap na ito ay halimbawa ng isang pasalaysay na pangungusap. Pangalawa naman, ito ay Pautos. pautos. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng utos o pakiusap. Nagtatapos sa tuldok o tandang paganda. Ito ay nagtatapos sa tuldok o tandang. Sige, tingnan natin itong pangalawang hanay. Ang mga pangungusap nito ay isang halimbawa ng pautos. Kung titignan natin, yung isa, nagtatapos siya sa padamdam, at yung dalawa naman ay nagtatapos sa Tuldok. tuldok. Iyon. Kailangan natin isipin kasi na kapag ang pangungusap ay nagsasaad ng isang utos, tayo ay gumagamit din sa ng tandang o kaya naman tuldok. Pero yung tandang ay dinisabi natin kanina, ginagamit din siya sa matinding damdamin. Ngunit, dinisik sa atin yan. Ayan. Pangatlo, Patanong. Ito ay mga pangungusap na nagpapahayag ng katanungan. Nagtatapos sa tandang patanong. sabi natin kanina, yung pangatlong hanay ay mga salita, mga pangungusap na nagsasaad ng isang katanungan dahil nagtatapos sa Tandang pananong. tandang pananong. Kaya naman itong dalawa ay halimbawa ng isang patanong na pangungusap. Pangapat, Padamdam.
sa tandang padamdam. Kaya ito ay mga halimbawa ng padamdam na pangungusap. Ngunit, kung mapapansin natin dito sa utos, nagtatanong din siya sa tandang padamdam kagaya ng padamdam na pangungusap. Bakit kaya? Dahil, kailangan natin isipin yung gustong ipahiwati, gustong isaan ng isang pangungusap. Hindi naman ulit tapos siya sa isang tandang padamdam, nagkakaroon na ito agad ng matinding damdamin. Nasa pagbuwa rin ito ng pangungusap na yung sarili natin. Guro, hindi ba siya galit na nabubutos? Hindi ba siya galit ng utos? Pwede. Pero may mga tandaan kasi tayo na parang sumisigaw lang. So baka sinasabi lang niya na, pakiayos sa mga upuan, parang sinigaw lang niya, pero hindi siya talaga galit. Yun. Pero kung itignan natin yung pangungusap, ang nais niyang ihayag ay ito ay pagbutos sa mga tao upang ayusin ang kanilang mga upuan. Kaya dito siya sa utos o pakiusap. Naintindihan? Opo, guro. Okay. Ayun. So tingin ko alam niyo na kung ano yung apat na uri ng pangungusap. Ngayon, meron akong ihandang mga aktibidad. Ang inyong gagawin, meron akong meron akong salita at kailangan nyo hulaan, sagutin kung anong uri ng pangungusap ang salita ang pangungusap na narito sa itaas. Kung gusto nyo sumagot, itaas lamang ang inyong mga kamay, pumunta sa harapan, pindutin ang aking laptop, at upang makita natin kung tama aking sagot o kaya naman ay hindi. Naintindihan? Opo, guro. Sino yung gusto mo na? Jeremy? Siya po ay pasalaysay. Pasalaysay? Sige, pindutin mo. Tama, ito ay pasalaysay. Pangalawa pangungusap naman. Yes. Pedro? Maaari basahin mo muna. Naligo ka ba? Naligo ka ba? Naligo ka ba? Oo. Sige. Ano kaya po rin ang pangungusap niya? Ito ay patanong, tama, magaling. Pangatlong pangungusap naman, Geraldine. Basahin mo nga muna. Tumayo ng tuwid. Tumayo ng tuwid. Sige, sagutin mo. Siya po ay, pag-utos. Ito ay pag-utos, tama. Kasi ito ay pag-uutos sa isang tao pang tumayo ng tuwid. Ano ka? Yung tumayo ay isa siya salitang nagsasaad ng kilos. Ito ay Bandiwa. bandiwa. Tama, kaya ito ay nagsasaad ng isang utos. Upang gawin ng isang tao. Ano ba mo? Opo, guro. Sige. Pang-apat? Yes, Pedro. Pakibasa mo na. Inaantok ko. Inaantok ako. Ano kaya uri ng pangungusap niya? Ito ay? Pasalaysay. Pasalaysay, tama. Pang-lima? Geraldine? Humanda ka sa akin. Manda ka sa akin. Ano kaya uri ng pangungusap niyan? Padamdam po, guro. Padamdam, sige, tingnan nga natin kung tama. Ito ay padamdam. Ano kaya ang emosyon? Yung sinasaad ng pangungusap na yan? Galit po, guro. Galit. Umanda ka sa akin. Ganon. Susunod naman, Pedro. Pakibasa. Yay! Perfect na. Perfect po sa quiz. Yay! Perfect ako sa quiz. Sige, ano kaya ang uri ng pangungusap yan? Salaysay, patanong, photos, o kaya naman padamdam. Okay. Padamdam. Padamdam, tama. Ano kaya ang emosyon yan? Yay! Natutuwa ako. Natutuwa. Tama. Susunod, Geraldine. Lumayas ka dito. Lumayas ka dito. Ano kaya yan? Padamdam. Pautos po, guro. Pautos. Sure ka? Ito ay padamdam. Kasi, ano kaya ang emosyon yan? Hindi pa po siya nag-uutos po, guro.
lumayas ka dito, oo, nag-uutos siya, pero sa ating isang pakikipag-usap kasi ito ay nagsasaad ng isang matinding emosyon. Ano ba yung emosyon to? Lumayas ka dito, galit, kaya mas nananalig yung uri ng pangungusap na panamdam kaysa sa pautos. Intindihan? Opo, Guro. Susunod naman, anong kulang mo? Anong kulang mo? Ano kaya yan? Ito ba kayo? Patanong. Patanong. Tama, ito ay patanong kasi nagtatapos siya sa Tandang patanong. patanong. Susunod? Mangyaring ilabas ang kwaderno at isulat ang pangalan. Ito po ay pautos. Pautos. Ingat. Tama, ito ay pautos. Meron pa? Pedro? Kumain tayo ng gulay. Kumain tayo ng gulay. Ano kaya yan? Salaysay o patanong? Masalaysay. Salaysay. Tama, ito ay masalaysay. Ayan, sige nga, palupakan niya natin ang ating mga sarili. Okay, lahat ng mga sinabi ninyo ay tama. Ngayon, gusto niyo ba ng isang aktibidad? Opo, Guro. Yan. Meron akong mga inihanda mga iba't ibang hugis dito sa harapan. Ang inyong gagawin ay kunin sa akin ang iba't ibang mga hugis na ito at sagutin ang mga susunod na katanungan o kaya naman inyong gagawin. Naintindihan? Opo, Guro. Sino yung gusto mo na? Geraldine? Ito ay bilog. Basahin nga. Gumawa ng pangungusap na masalaysay. Gumawa ng pangungusap na masalaysay. Yun nga. Sige nga, gumawa ka ng pangungusap na masalaysay. Isipin na ang pangungusap na masalaysay ay nagsasabi na impormasyon o opinion at nagtatapos sa isang tuntok. Sige. Ang kasuotan ng guro ay kulay puti. Ang kasuotan ko ay puti. Ito ay katotohanan o opinion. Katotohanan. Ito ay katotohanan dahil ito ay ating nakikita. Maraming salamat. Sige, hanapin dyan sa mga larawan, sa mga hugis na yan ang parisukat. Ano ang kalit ang parisukat? Square. Square. Tama. Sige, square. Gusto mo ulit? O siya naman? Flat. Siya naman. Sige. Ang iyong gagawin, gumawa ng pangungusap na pautos. Sige nga, gumawa ka ng pangungusap na pautos. Pwede harapin mo ang iyong classmate. Pautos. Pautos. Maglaba ka kayo, din. Maglaba ka ngayon din. Tama. Ito ay nag-uutos mo ba? Maglaba. Maraming salamat. Susunod naman, hanapin ang hugis tatsulok. Ito po. Diba? Anong alit sa English ng tatsulok? Triangle. Triangle. Yan. Gumawa ng pangungusap na patanong. Harapin mo yung classmate. Sige. Patanong po, Guro. Patanong. Mahal mo ba? Mahal mo ba ako? Wow. Mahal mo ba siya? Opo, bilang classmate. Yan. Masyado pa kayo bata para yan. Susunod naman, hanapin ang hugis diamante. Diamante. Ayan. Ano sa English ng diamante? Diamond. Yan. Ang iyong gagawin, gumawa ng pangungusap na padamdam. Padamdam naman ngayon. Anong emosyon yung gusto mong gawin niya? Natutuwa, nagagala, excited, nag-worry. Ano yung gusto mong emosyon na gawin niya? Nagagalit po. Nagagalit. Sige nga, gumawa ka ng pangungusap na pagalit. Kunyari, galit ka sa kanya. Paano mo yun sasabihin? Alam, bakit ginawa yan? Ano, bakit mo ginawa yun? Ano bang ginawa niya? Aha.
Binurot ka ba niya? Sinaktan ka ba niya? Sinaktan mo siya. Wala, sige, maraming Hindi ko yung sinasadya, guro. Hindi mo sinasadya. Huwag tayo manakit ng tao na sama yun. Hala, ano sinabi mo? Hala, bakit mo yung ginawa? Ito ay nagsasaad ng galit. Ang huli naman, hanapin ang hugis 1. Ito po, guro. Yan. Sige. Gumawa ng pangungusap na kasalaysay. Ito sa harap. Ang damit ng aking kaklase ay kulay itim. Ang damit ng iyong kaklase ay kulay itim. Ito ay nagsasaad ng impormasyon na katotohanan. Maraming salamat. Ayan, gagaling niyo naman. Palakpakan natin ating mga sarili. Ayan, hindi naman ito pa na marunong na kayo sa ating sa 4 na uri ng pangungusap at pakiramdam ko talagang naiintindihan nyo na ang ating diskusyon. Kaya ganina, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, magkakaroon tayo ng 3 grupo. Sa unang grupo, ito yung unang grupo. Ang dalawa, ang tatlo. So, ito yung mga gagawin ninyo. Ano ako? Gawan mo ako, tukuyin mo ako. Sa unang grupo, ang gagawin mo ay tukuyin ang mga pangungusap sa ayon sa uwi nito. So meron dito mga pangungusap at meron diyang hanay katulad ng ginawa natin kanina. Tukuyin mo kung saan hanay na babagay ang mga pangungusap na nariyan. Sa pangalawang grupo naman, gawan mo ako. Bumuha ng pangungusap ayon sa uri na nakasulat sa mga papel. Meron dyan mga uri ng pangungusap yung 4. Pasalaysay pa ang mga photos at kalanda at kailangan mo siyang gawan ng pangungusap. Pangatlo naman, tukuyin mo ako. Basahin ang kwento at tukuyin ang mga pangungusap na nagsasaad ng pasalaysay, photos, padamdam at patanong. Yan sa iyong papel, meron dyan isang kwento at kailangan mong tukuyin ang mga pangungusap na nagsasaad ng pasalaysay, photos, padamdam at patanong. At ilagay mo dyan sa ibaba. Naintindihan? Opo, guro. Bago kayo mag-umpisa, ito muna ang ating mga pamantayan. Meron tayong pagkawasto, 5 puntos. Pagsunod sa oras, 5 puntos. Pagtutulungan, 5 puntos. At presentasyon, 5 puntos. Kabuuan, 20 points. Okay, meron tayong 5 minuto para gawin ang inyong mga gawain. Maraming salamat. Ngayon. Ayun mga bata, mayroon akong isang katanungan. Paano kaya kapag sinulat natin yung nako na may tuldok? Ano kaya ibig sabihin niya? Nako. Parang wala lang pong Parang wala lang. emosyon. Nako. Sige, sabihin mo yung nako. Naku. Nako. Diba parang wala lang? Mali. Parang mali, di ba? Ano kaya yung tama? Tuldok ba? Tandang pananong? Tandang pananong po. Tandang pananong? Ay, tandang panandang. Tandang padamdam. Sige. Kapag pinalitan natin ito ng tandang padamdam, paano kaya natin sasabihin niya ang salita mo nako? Naku. Nako! Anong emosyon yun? Nag-aalala. Nag-aalala nako. Tama. Pero kapag tuldok, parang wala lang, parang hindi siya tama. Opo, guro. Paano kaya kapag saan ka nakatira? Pataas, parang excited. Saan ka nakatira? Tama ba? Hindi po, guro. Hindi. Bakit yung hindi? Ano kaya yung mali dito sa pangungusap na ito? Yung bandas po, guro. Yung bantas. Ano ba yung bantas na ginamit? Tandang padamdam po. Tandang, ano ba dapat ang bantas na gagamitin sa pangungusap na iyan? Tandang pananong po. Tandang pananong. Sige, kapag pinatanan niya ang tandang pananong, paano kaya natin sasabihin ngayon ang pangungusap na ito? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Ito ay nagtatanong na kung saan? Kung saan ka nakatira o kung saan yung bahay. Kung saan yung bahay niya, tama. Pero kapag tandang, malamdam, parang mali din, di ba? Opo, guro. Paano kaya ang ganda mo? Ang ganda mo? Tama ba? Hindi Ang ganda rin mo? po, guro. Hindi rin. Bakit ano kaya yung mali sa pangungusap niya?
Pedro. Ano kaya yung mali? Sa pangungusap nito, ang ganda mo? Yung bandas mo. Yung bantas, ano bang bantas yung ginamit? Tandang ano. Tanda pa ano? Ano ba dapat ang bantas na gagamitin kapag sinabi natin ang ganda mo? Tulto. Tuldo. Sige nga, sabihin mo nga ang ganda mo na. Nakakatawa sa tuldo. Ang ganda mo. Ang ganda mo. Tama. Meron pa ba? Wala. Wala na? Sigurado? Paano kaya lalagyan natin ito ng tandang patandang? Ang ganda mo. Tama ba? Pwede po. Tama. Pwede. Ano kaya ang emosyon yun? Ang ganda mo. Ano kaya? Teka. Ito kaya? Sige. Ito po kayo nagkagalaw. Nagagalak. Ang nagagalak pa sa English is excited. Tama? So kapag sinabi natin, ang ganda mo, excited ba siya doon? Parang excited po nung makita ko mo. Ay, parang excited siya makita ang pagmumukha niya. Okay naman, ang ganda mo ay pagka-amis. Diba na-amaze ka sa itsura ng isang tao dahil siguro maganda siya o kaya naman gwapo kaaya-aya ang itsura. Pero kapag tanda pa naman, sige makita mo ko. Kung tanda pa naman, ginamit ang ganda mo. Tama ba? Di ba hindi? Hindi na. Mali. Kaya naman, kailangan natin pag-aralan ang apat na uri ng pangungusap at mga bandas nito. Dahil kapag nagsunod tayo ng mga ganito, mali. Hindi natin nakukuha yung gustong, hindi natin nakukuha or nasasabi or naisasaad ang gusto nating ipahiwain kung mali yung mga bandas na ginamit dito sa bawat pangungusap. Kaya importante matutunan natin ang apat na uri ng pangungusap. Ano nga ulit yung apat na uri? Pasalaysay, Saysay, pautos, pautos, patanong, patanong at palamdam. padamdam. Galing. Ano nga ulit yung topic natin ngayong araw? Uri po ng pangungusap. Uri ng pangungusap. Saan nagtatapos ang pasalaysay na pangungusap? Jeremy? Sa tudok po. Sa tulo. Sa pautos naman. Yes? Tudok po o palamdam. Tuldok ko? Palamdam. Padamdam? Sigurado ka? Opo po. Padamdam? Tuldok ko padamdam? Pautos po. Kaya nga, pero Tanda palamdam. tandang, padamdam, kasi yung padamdam ay isang uri na pangungusap. Okay po. Sa patanong naman, saan kaya siya nagtatapos? Sa anong batas? Patanong. Sa tandang panahon. Tandang, pananong. At yung panghuli, tandang, panandang, saan siya nagtatapos? Ay, yung padamdam na pangungusap, saan siya nagtatapos? Tandang panahon. Tandang, panandang, magaling. Sige, upo na kayo. Upo na kayo. Ngayon, meron akong ibigay sa inyong mga katanungan at kailangan itong sagutin na individual. Sa una, tukuyin ang uri ng pangungusap sa bawat pangungusap. Ilagay sa patlang inyong sagot. Makikita nyo sa inyong papel na meron siyang mga patlang. At ang gagawin niyo ay tukuyin kung isa lang anong uri ng pangungusap ang narito. Ang sinasad ng pangungusap, ilagay dito sa patlang. Yun yung gagawin niyo sa una. Sa pangalawa naman, gumawa ng pangungusap gamit ang mga uri ng pangungusap. Nandito yung apat na uri ng pangungusap at kailangan nyo gumawa ng pangungusap base sa uri ng pangungusap na nakalagay. Dito, naintindihan? Opo, guro. Meron kayo 5 minuto para gawin ang inyong gawain. Sige, pasahan niyo yung mga papel. Salamat. At para naman sa inyong pagmamaralin, basahin ang kwento at tukuyin ang mga pangungusap na nagsasaad ng kasalaysay patanong, pautos, padamdam, at ipasa ito sa susunod na araw. Diyan sa papel na yan, meron kayong mababasang kwento. At diyan sa kwento na yan, may mga iba't ibang uri ng pangungusap at kailangan nyo siyang tukuyin kung ito ba ay kasalaysay, patanong, pautos, o kaya naman ay padamdam. Naintindihan? Opo, guro. Okay? Sige nga, tumayo tayo para sa ating maraming salamat mga bata. Maraming salamat din po, guro. Pangalawa,